Aralin 5, Paalam Bayan ng Albania. Nang makita ni Florante ang dalawang hayop ay noon niyang nasabi sa sariling katapusan na ng kanyang buhay kaya tuloy na nagpaalam sa pinakamamahal na bayang Albania. Nanambitan at tinawag din ni Florante ang kanyang mahal na ama at tumingi ng awa sa gitna ng kanyang pag-aalala sa masasayang nagdaan ng kanilang buhay. Nagpaalam siya sa kasintaang si Laura na pinaniniwalaan ng nagtaksil sa kanilang pag-ibig. Nagpaalam din siya sa malupit na si Conde Adolfo na umagaw ng trono at puso ng babaeng pinakaiibig. Higit sa lahat ay nagpaalam siya sa bayang kanyang ipinagtanggol sa digmaan na ngayon ay magdiriwang dahil sa kanyang sinapit. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagdaramdam ay namumutawi pa rin ang Florante at labis na pag-ibig kay Laura at ang kanyang bayang tinabuan. Narito ang mga halimbawa ng tala sa salitaan. Una, malaking habag. Pangalawa, kinasuklaman. Pangatlo, gugwilin. Pang-apat, magbubo. Panglima, di manaw sa isip. Pang-anim, alipusta. Pang-pito, guni-guni. Pang-walo, munti. Pang-siyam, alibugha. Pag-sampu, babaghaginan. Sagutin ang mga tanong. Number 1. Ano ang iba pang kahulugan na tinuturing ni Florante na ngayon nasa harap ng dalawang hayop? A. Si Florante ay nahaharap sa dalawang kaaway. B. Si Florante ay nasa bingit ng kamatayan. C. Si Florante ay nakaramdam ng matinding takot. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Number 2. Ano ang naging paglalarawan o pagtingin ni Florante sa kanyang bayan ng Albania? A. Isang paraiso na puno ng kaligayahan. B. Isang lugar na puno ng kasamaan at pagdurusa. Letter C. Isang bayang mayaman at masagana. Letter D. Isang lugar na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang tamang sagot ay B. Lugar na puno ng kasamaan at pagdurusa. Number 3. Sa lahat ng pagdurusa ni Florante, ano ang tinuturing niyang pinakamapait na dusa? A. Pagkawala ng kanyang ama. B. Ang pag-aakala niyang niloko siya ni Laura. C. Ang pagkakagapos sa puno. D. Ang pag-iisa sa gitna ng kagubatan. Ang tamang sagot ay B. Ang pag-aakala niyang niloko siya ni Laura. Number 4. Pagambingin na pisikal na sasapitin ni Florante laban sa dalawang mabangis na hayop at ang kanyang emosyon na darama ng oras na iyon. A. Pisikal, pagkamatay, emosyon, puot. Letter B. Pisikal, pagkawasak, emosyon, pagkatakot. Letter C. Pisikal, pagkain ng mabangis na hayop, emosyon, paghihinagpis. Letter D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Number 5. Mapait ang naging kapalaran ni Florante dahil hindi natumbasan ang kabutiang nagawa niya at sa halip ay napilitan na hinagpis at dusa. Sa iyong palagay, nangyari rin ba ito sa tunay na buhay na pangangatwiran? A. Oo, nangyari ito dahil may taong mapagsamantala. Letter B. Hindi, dahil ang kabutihan ay laging nagbubunga ng kabutihan. Letter C. Minsan dahil ang buhay hindi laging patas. Letter D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay C. Minsan dahil ang buhay hindi laging patas. Saknong 110. Anong loob kaya nitong nagagapos ngayon nasa harap ng dalawang hayop na ang balang ngipit kuko'y naghahandog, isang kamatayang kilala-kilabot. Inilarawan dito ang kalagayahan ni Florante habang nakagapos at nasa harap ng dalawang mababangis na hayop. Saknong 111. Di ko na masabit, luwa ko'y natatak, nauumid, yaring dilang nangungusap, puso'y nanlalambot sa malaking habag sa kaawa-awang kinubkob ng hirap. Inilalarawan dito matinding awa at lungkot, hindi kayang magsalita ni Florante. Saknong 112. Sinong di mahapis na may karamdaman na lagay ng gapos, nakalumbay-lumbay, lipos pighati, sa katinang tunghan, sa laman at buto niya ang hihimay.
Inilalarawan dito kung sino ang maaawa sa kalagayan ni Florante na nakagapos at puno ng pigati habang naghihintay na lapain ng mababangis na hayop. Saknong 113. Katiwala na nga itong tigip sakit na ang buhay niya'y tuntong na sa guhit, nilagnat ang puso't nasira ang boses, di na matawasan halos itong hibik. Inilalarawan dito na ang kamatay ni Florante dahil sa labis ng takot, ang kanyang puso'y nanlalamig at ng kanyang boses nawawala. Saknong 114. Paalam, Albanyang pinamamayanan, ng kasama't lupit bangis kaliluhan. Akong tagulan, mo'y kusam mang pinatay, sa iyo'y malaki ang paghihinayang. Inilalarawan dito na nagpaalam si Florante sa Albania ng kanyang tinutukoy bilang lugar na puno ng kasamaan, kalupitan at kataksilan. Saknong 115. Sa loob mo naway huwag mamilantik ang panirang talim ng katalong kalis, magkaespada kang para ng binitbit, narinig kinuta mong kanang matangkilik. Inilalarawan dito na hinihiling ni Florante na huwag sanang maging malupit ang Albania at na sana ang masasamang tao ay hindi magtagumpay doon. Saknong 116. Kinasuklaman mo ang pinangako sa iyo'y gugulin niniyak kong dugo, at inihim mo pang hayop ang magbubo sa kung itanggol kay maubos tumulo. Inilalarawan dito, ipinapahayag ni Florante ang kanyang hinasakit. Sinabi niya hindi lang kinusuklaman ni Laura ang pangako niya. Saknong 117. Pagkabata ko na'y walang inadhika, kung di paglilingkod sa iyo't kalinga, di makailan kang babaling masira, ang mga kamay ko'y siyang tumiwa. Inilalarawan dito na inaalala ni Florante ang kanyang kabataan kung saan tanging hangad siya'y maglingkod, alagaan si Laura. Saknong 118. Dustang kamatayan ang bihis mong bayad, datapwat sa iyo'y nagpapasalamat, kung pakamahalit huwag ipahamak ang tinatagisang giliw na nagsuklab. Inilalarawan dito ang kanyang kapalaran na isang dustang kamatayan na nagpapasalamat pa rin sa Florante. Saknong 119. Yaong aking Laura'y hindi mapapaknit ng kamatayan man sa tapak kong dibdib. Paalam, bayan ko, paalam na ibig, magdarayang sintang di manaw sa isip. Inilalarawan dito ni Florante na kahit kamatayan ay hindi kayang paiwiin ang pagmamahal niya kay Laura. Saknong 120. Bayang walang loob, sintang alibugha, adulpong malupit, Laurang magdaraya, magdiwang na ngayot, manulas sa tuwa, at sumusunod na sa aking nasa. Inilalarawan dito ni Florante ang kanyang bayan na walang loob, si Laura na alibugha at si Adolfo na malupit. Saknong 121. Nasa harap ko na ang lalong marawal, mabangis na lubhang lahing kamatayan, malulubos na nga ang iyong kasamaan, nagayon din ang aking kalipustahan. Inilalarawan dito ni Florante ang lahing kamatayan na kanyang itinuturing na pinakamalupit. Saknong 122. Sa abang-aba ko'y di yata oy Laura, mamamatay ako'y hindi mo nasinta. Ito ang mapait sa lahat ng dusa, sa akin ay sinong mag-aalala. Inilalarawan dito, pinapahayag ni Florante ang kanyang matinding paghihinagpis. Saknong 123. Di yata't ang aking
pagkapangganyaya, di mo matatapunan ng tutulong luha. Kung yaring buhay ko'y mahimping sa wala, di mahihiginan ng munting gunita. Inilalarawan dito ni Florante si Laura kung di ba nito maaalala ang kanyang paghihirap. Nagtatanong siya kung hindi man lang ba ito siya luluhan ng kahit isang patak na luha. Saknong 124. Guni-guning ito'y lubhang kamaddag, agos sa luha ko't puso ko'y maagnas, tulang kaluluwa't sa matay pumulas, kayo aking dugo'y mag-unang matak. Inilalarawan dito ni Florante ang kanyang mag-iisip sa isang makamandag na bagay. Saknong 125. Nang matumbasan ko ng luha ang sakit nitong pagkalimot ng tunay kong ibig, huwag yaring buhay siyang itangis, kundi ang pagsintang lubos na naamis. Inilalarawan dito ni Florante na mas masakit pa ang paglimot ni Laura kaysa sa kanyang kamatayan. Tila tumatakbo oras